Eto na, medyo malungkot na balita uli po ito para sa mga DDS. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo ang ligaya. Amigo Rodrigo, masusunog ang pusa. Interim relief sa pagitan ng ngayon na pinag-uusapan hanggang matapos ang kaso. Pagtapos na ang kaso, yun na talaga yung final, absolute release. Pero ito, kung conditional, edi may kondisyon. Kung temporary, edi pansamantala. So attorney, dahil nga po itong ICC judges ay dinecline na itong request ng kampo ni dating Pangulong Duterte, once and for all, meron pa po bang chance na makaalis ng dahig ang dating Pangulo, makabalik dito sa Ayoko i-play, masakit to. Si Lolo Digong matanda na. Mamamatay na siya, lagay sa garapon, pagkat po'y demonyo siya. Si Lolo Digong, piningger katulong. Mamamasa pa daw, basang-basa pa daw, ayun, tigas ang buto niya. Patayin mo si BBM, no joke. Eto na, i-play na natin. Kailangan natin i-play. Kailangan malaman ng taong bayan. I-play na natin. Pilipinas or kahit makulong sa ibang parte ng mundo. Una muna, technical. In terms of the decision, ang nagpasya na judges ay yung pre-trial chamber. At ngayon nga, kaya merong victims response to the appeal brief, nag-apela sila sa appeals chamber. So parang Supreme Court. So kung chance at chance, may chance pa. O, di ba? Kasi may isa pang set ng judges na titingin dun sa desisyon. Pero sa bahagi ng biktima, naku, yung tono ng pre-trial chamber, doon mahihinuha mo na kung anong tunguhin ng ICC. Una, malamang sa malamang, hindi na po yan makakabalik ng Pilipinas. Wala kang puso, hayop ka! Wala nang pag-asa. Kahit tumulong ang China, Gusunog Rodrigo, garapon ang lagay niya. Sabay! Ano mangyari? Sige na, mamaalam. Mamatay kang demonyo, o Rodrigo. Patay. Wala nang pag-asa. Ha? Yung tono pa lang pananalita ng mga judges. Finger, kongkalu. Labi daw nung judges, oh. Tinatranslate daw. Sa tingin po namin, wala nang pag-asa si Rodrigo Duterte. Isang tanong uli. Nagsalita ulit judges. Duterte, finger, kongtalu. Finger, kongtalu. Sabi, malabo na daw po ang tsansa na payagan pa siya sa interim release. Ayun ang pagkasabi.
very conscious yung ICC na sa Pilipinas nangyari yung mga krimen. Oh. Bakit mo ibabalik ang isang tao na di umano pumatay ng mga tao? Oh, Sa di ba? That's the logic. How can you come back when Back to the Future? Di ba? Di ba? Paano yun? Paano yun? How can you come back here and Back to the Future? Wala na yun. Ang labo nun. Di ba ang labo? Ang labo eh. Kaya hindi na makakabalik yan. Sabi ko nga sa inyo, babalik yan nakagarapon. Mag-ready na kayo ng mga Vicks Vaporub. Ha? Ha? Hititin nyo ng hititin. Ipasok nyo ng pasok sa ilong nyo. Para may basyo kayo ng paglalagapan ng kutsa-kutsarang abo hayop kayo, DDS. Diba? Hindi ka na makakabalik dito dahil dito mo ginawa ang krimen. Okay? You cannot go back here in our country, in the Philippines, because you committed the crime here. Okay? And again, the victim is in the Philippines. So when you came back here, the ICC will think that you will take a revenge to all of the victims, Your Honor, Mr. Child. Okay? You get the logic, Your Honor? He cannot come back here because Duterte may take a revenge to the victims that filed against him to bring in the ICC. So much better, Your Honor. Tomorrow, we gonna cremate Digong. Half cook. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Half cook lang. Half cook lang natin para hindi masyadong masakit. Pag abo kasi, pangit, di mo na marirecognize. Half cook lang. Parang pinakuluan mo lang sa mantika. Half cook lang. Diba? Masakit kasi pag abong-abo na eh. Ang pangit. Walang laban eh. Maganda yung half cook lang. Diba? Tsaka mo pasimentohan dito. Ang bansa kung saan may kapangyarihan at may kakayahan na gawin pa yon. Lalong-lalo na kung hindi po siya papayagan na bumalik ng Davao. Kasi pinunto doon na meron ng kinilalang biktima. Kasi nagkaroon ng application din ng for victims participation. Oh. Mukhang merong mga taga Davao na nag-submit ng application at sinabing, ako, kilalanin niyo akong biktima. Oh. At sila ang tinutukoy ng ICC na biktima na pwedeng masangkalan kung sakaling bumalik siya sa Davao. So medyo X na yon. Sa Pilipinas naman, ang nagiging factor, napakakapangyarihan niya. Kaya, kumbaga, kahit saan sa Pilipinas dalhin siya, nandyan ang Vice President, nandyan ang Congressman Pulong. Oh. Kaya, tingin ko po malabo na. Sa minimum, Aray! Hindi kita malilimutan. Hindi kita mamamayaan. Malilimutan man ang itay na kinamay ang puday ng katulong niya. Hindi kita malil. Xi Jinping. Sakit, men. Ang sakit neto para sa mga DDS. Lalong maglulugayan. Putek.
Alam mo yung umiiyak, tapos tumutulo pa yung luga. Parang emo. Di ba? Parang emote ko. Habang umiiyak, gumagano yung luga. Oh! Posibleng consider na dalhin po siya sa ibang bansa. Oh! At sinasabi nilang may tumanggap na. Ang Oh. problema, alam niyo dun sa decision, parang hindi ganun kalinaw na tinatanggap na siya. Oh, hindi pala tinatanggap. Sabi lang sa'yo, condolence. Ikaw naman, digong, oh. Mali yung pagkabasa mo. Okay? Mali yung pagkabasa mo. Yung sinabing tatanggapin ka ng Cambodia, hindi mo nabasa. Kalahati lang yung binasa mo. We welcome Digong and we highly appreciated. Condolence. Nasa ilalim, condolence, tanga. Mali. May condolence daw. Nahirapan nga ako na basahin na, laging redacted of course. Pero may dalawa at least na bansa na tinanong. Umamin na, hindi na rin na ito na natanggal sa or na-redact. Yung Netherlands, tinanong ng defense eh. Una kasi makikiraan ka dyan. Di paglabas mo ng kulungan, makikiraan ka, dyan ka magagaling na airport kung lilipad ka sa ibang bansa. Tinanong nila yung Netherlands, kung sakali, of course, pwede bang makiraan. Para lang, Oh. pero kung sakali ba na naon siya may o ano, can he stay there for a short time or forever or kumbaga for the period of the interim release? Baka hindi na it-redacted yung sagot. Patay, tinatawanan ka lang ni Conti. Tinatawanan na lang si Digong. Dati, pag tumawa ka, patay ka. O ngayon, wala na, Digong. Ang layo ng interim release mo, ha? Netherlands, 2 pinto, bobo. May masabi lang, no? May masabi lang na may interim, no? Mag-i-interim ka, Netherlands. 2 pinto lang, pagitan, ICC na. Hayop ka din, Ha? Ano nangyari yun? Kabilang, paglabas mo ng pinto, Netherlands na yun, Bobo ka rin, no? Netherlands and a third country have already commented, pero hindi namin maaninag ano pa ang sinabi. Pero attorney, kung sakali nga po na since nabanggit nga yung bansang Netherlands, ano yung magiging pagkakaiba kung diyan siya nakapiit sa mismong The Hague sa custody ng ICC at doon sa Netherlands, sa ibang piitan sa Netherlands? Hindi kasi sa piitan eh. Again, pwedeng hindi, kaya medyo careful sila kasi ang palagay ko hinihiling nila ay it's a mix of hospital and parang basta institutional arrest and house arrest. Ano ba yan? Ano ba yan? Hanggang dyan umabot? House arrest, tsaka hospital arrest? My God! Ano yan? May neck brace ka pa, Digong? Ano yan? Pangit nun, men. Naka-neck brace ka. Pangit, men. Diba? Pangit. Kala ko ba, pasunog ka na lang, Digong. Tanda ka na, boundary ka ng hayop ka eh. O yan po ang isang bad news. Meron pa po tayong isang bad news. Ito po, medyo malungkot na balita rin to. Okay, isa pang bad news. Ito po ang isang bad news. Ito po, yung kanina, yung inano natin sa birahan, ito po. Medyo nakakalungkot po ito. Paano po to? Mangyayari na to ay... Ito na po. Ang mga yaman po na tinago ni... nila Digong, Kikibuloy, ay nanganganib po na hindi nila makuha. Dahil po si Kibuloy po ay lilipad na ng Amerika. Lilipad ako sa dulo ng mundo. Ayan may extradite na po si Kibuloy. May extradite na. Kapag napatunayan pong guilty si Kibuloy sa kanyang heinous crime, makukulong si Kibuloy habang buhay. Habang buhay, wala ka dun puday. Wala ding otap na tinataglay.
Walang yakasing pastor, malibog na tunay. Kibuloy Sen. Patayin mo si BBM. No joke. Di ba? Ang sakit. Ang sakit nun kay Buloy. Oh, eto na po, may importante dyan. Ang mga politiko po, sabi ni Tulfo, na nagtiwala po ng kanilang illegal na mga pag-aari o mga pera ay pinagkatiwala kay Kibuloy, ay pwede na po kayong umiyak. Kiss their wealth goodbye. Kasi po, wala na. Wala nang bawi ang pera nyo kay Kibuloy. Yan po ang karma. Diba? Bakit po? Kasi si Kibuloy po, meron lang po siyang 20,000 na mga maligno. Okay? Kasama na po dyan, ang alin, kasama na po dyan ang mga baratae at yung dalawang ngipin ni Jay Sonsa. So, additional, sabihin mo ng 3 yung kay Jay Sonsa. Si Jay Sonsa at saka yung isang ngipin niya at saka yung isang ngipin niya. Bali 3 katauhan si Jay Sonsa. Nyolo! Nyolo, bakit 3 katauhan si Jay Sonsa? Isa lang siya eh. 3. Kasi yung isang ngipin niya parang minumura ka eh. Parang nagsasalita eh. Ah! 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 Ang baho! Diba? 20,000 lang po ang KOJC sa buong mundo. Paano niya nagagawa magkaroon ng kingdom? Paano niya nagkakaroon ng helicopter? Paano siya nagkakaroon ng high-powered firearms? Dahil po sa mga taong nagtatago ng pera sa kanya. Mga illegal na hindi po pwede pong makita ng ating mga Pilipino. Bakit? Kasi po ang mga magnanakaw po na katulad ni Digong, na katulad ng mga senador na na-involve dito, hindi po nagbabangko yan. Hindi po sila nagbabangko. Remember, ang patuan, nakita po natin ang kanilang aparador na pera, may sariling vault sa bahay, hindi kasi nila binabangko yan. Masisita sila ng money laundering. Kaya ganyan po ang ginawa nila. Tabi nila kay Kibuloy, kaya pansin nyo po, si Sara, sa Diyos at sa Bayan, pareha sila ng logo ng SMNI ni Kibuloy. Bakit? Isang hirit lang ni Sara kay Kibuloy, Pastor, padala kayo dito. Babawas yan ni Kibuloy sa pera ni Sara Duterte at mga Duterte. Pansinin nyo yung paper bag para sa Diyos at sa bayan. Oh. Diba? Diba? Pag nag-a-abroad si Sara, pansin nyo, nung panahon ng bagyo, nag-abroad si Sara, meron nag-ano kagad. Galing yung kay Kibuloy. Kasi automatic na yon, nakabili na yon. Nakabili na yun, kita mo, meron sila kagad. Kasi nga, nandun ang pera ng mga Duterte. Ikakaltas na lang yan, parang salary deduction. Oh. Ngayon, hindi na nila mababawi yan. Kasi po, kung the math is not matting. Ano po ibig sabihin nun? 20,000 lang ang iyong mga miyembro, pero nakapag-provide ka ng bilyon-bilyong pera. Paano nangyari yon? Diba? Andali, may tumatawag.
Oh, di ba? May tumawag lang. Oh. Many corrupt politicians park their wealth in Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ, since churches in the country do not pay taxes. Yan po ang ginawa nila. Naisip ni Digong na lahat ng pera ninakaw niya galing China, galing sa Kaban ng Bayan, pera ni Bongo, pera ni Sara, mga ninakaw nilang confidential funds, intelligence funds, mga kinita nila sa Pogo, lahat po yan nakikibuloy. Hoy, yan, Mamulalain, happy birthday, ha. Nandito si Mama. Happy birthday, Mamulalain, yan. Lahat po yan nakikibuloy. Ngayon, ang mahirap, wala na pong tsansa si Digong makalaya para asikasuhin niya at makapag-usap sila ni Kibuloy. Wala nga. Ngayon, pag na biyahe na, tawag niyang biyahe. Pag nabiyahe si Digong, ay si Kibuloy sa ibang bansa, bye-bye pera. Bye-bye na. Bye-bye pera nila. Sige, nakaw pa. Ang karma andyan na ha. Bye-bye na pera nila ha. Ang karma dyan na ha. Bye-bye na pera nila. Kibuloy US na. Bye-bye pera nila ha. Bye-bye na pera nila ha. Patayin mo si BBM. No joke. Mukhang inaalat po. Ha? Inaalat po. Inaalat po ang magkaibigan na pastor at Mami Minger. Okay? Kaya po, tama si Ma'am Remia. Kaya kita nyo, lahat ng pagtatanggol kay Kibuloy ginagawa nila. Lahat ng paraan masusurvive si Kibuloy ginagawa nila. Kasama na rin po ang pagpopondo ni Kibuloy sa pagpapalis kay BBM ginagawa nila. O ngayon, wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng paraan gagawin nila dahil pag napaalis si BBM, balik lahat ang mga magdanakaw at mga rapist. Di ba? Unang-una itong palalayain ng mga Duterte, si Sara, palalayain kagad. Ang tatay niya, palalayain kagad. Si Cheese, si Bongo, si Mark, absuelto. Joel Islord, absuelto. Yan po ang pinapangarap nila na wag matuloy ito. Oh. Kaya, ganyan talaga ang buhay. Dati nasa taas ka, ngayon, nasa tae ka na. Diba kay Buloy, tatanda mo? Ha? Sabi ko nga, yung unang kagat, langit agad. Yun yung otap nila eh. Pag binentahan ka. Pag binentahan ka, diba? Nasa drive-thru yan, nasa mga mall. Sir, bilhin na po kayong otap. Magkano yan? Mura lang po, isang 500. Unang kagat po niyo dito, langit agad. Pakaiba yung otap nila eh. Pagkagat mo daw, oh, mga angels, makikita mo rin. Angel. Wow. Thank you, Holy Kibuloy. Okay, dapat po talaga mabulok sa Amerika to. Dapat po talaga nang molestya po ito ng menor de edad na kababaihan. Nang molestya po na kahit may kapansanan po ang menor de edad,
Manyakis talaga tong hayop na to eh. Okay? Basta ang lagi niyang hawak-hawak ay ang shampoo Palmolive Violet. Na kapag sinampo sa'yo yun, talagang mauutugan si Kibuloy. Whenever I see boys and girls selling hot up in the street, I remember the group in the name of KOJC. They organizing fake marriage, all top in drive-thru. I believe it is coming to the heaven pursuit. And now this Kibuloy in prison, in passing. And if you really God, come out there, stupid. Patayin mo si BBM, no joke. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin